Hollywood TV. Nakapayong si Margie habang naglalakad siya palabas ng subdivision. Mainit. Hindi siya lumingon sa pinanggagalingan ng boses na iyon ng isang lalaki. Pumikit siya ng mariin. Inaasahan niyang pagdilat niya ay nasa ibang lugar na siya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Nilakihan niya mga hakbang. Hindi niya kailangan lingunin pa ang lalaking sumusunod sa kanya. Boses pa lang nito ay pamilyar na sa kanya. Pinara agad niya ang unang tricycle na nakita niya sa kanto. Sa Abrigo Building, sabi niya sa driver. Mali yata ang desisyon niyang sumakay sa tricycle dahil sumakay rin doon si Zyboy. Doon din ako, Manong, sabi nito. Ano ba? Pasinghal na sabi niya rito. Kung ako sadya mo rito sa Laguna, wala kang mapapala sa akin dahil hindi mo ako makakausap. Kaya pwedeng lumayo ka na sa akin. Ikaw nga ang kumakausap sa akin eh. Tila nakakalokong katwiran nito. Ang kaninang kaba at takot na nararamdaman niya ay napalitan ng bahagyang pagkainis. Hindi ito pilosopo. Napakaseryoso nga nito at hindi marunong magbiro. Kung hindi lang niya nakita noon na nagdadrive ito ng Tucson, iisipin niyang totoong malubha ang kondisyon nito dahil sa aksidente at naapektuhan din niyo ng pati ugali nito. Luke, hindi mo ako habang buhay na mapagtataguan o maiiwasan, kaya ngayon pa lang ay mag-practice ka ng humarap sa akin. Ito ang isang bahagi ng isip niya na hindi maapektuhan ng aksidente, ang pagiging boss niya. Naisip niya. Sige nga, humarap siya rito at hinamon nito. Ano ba ang dapat natin pag-usapan? Dito pa lang itatapusin na natin ito para hindi na humaba ang pag-iwas at pagtatago ko sa iyo. Nagpapatawa ka ba, Margie? Titig na titig nito sa kanya. Hindi niya iyon napaghandaan. Parang unti-unting natutunaw ang depensa niya. Hindi niya akalaing ganun pa rin epekto nito sa kanya. Na magkadikit ang mga braso nila ay nagdulot sa kanya ng kakaibang sensasyon ng init na nagmumula sa katawan nito. Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Kandautal na tinanong niya. Nainis siya sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay trying hard na ang dating nagpapatigas siya. Marami tayong dapat liwanagin sa isa't isa. Sagot nito. Hindi maliwanag sa kanya kung ano nagsusumamo ito o nag-uutos. Kulang ang maghapon para pag-usapan ng tungkol sa ating dalawa. Tapos sasabihin mong gusto mong tapusin lahat dito. Hindi ba nakakatawa yun? Nag-iwas siya ng tingin. Wala tayong dapat pag-usapan. Tugon niya. Mayroon lang tayong dapat gawin ngayon na hindi natin nagawa noon. Ha? Ano yun? Tiningnan niya ito. Nakalarawan ng pagtataka sa mukha nito. Closure, maikling sagot niya. Hindi ito umimik. Ibinalik niya ang tingin sa harap. Nasa tapat na sila ng Abrigo Building. Manong, para na po. Huminto ang tricycle. Nagbayad siya ng 20 pesos sa driver. Saka niya binalingan si Zyboy. Tapos na sa atin ang lahat. Actually, kinalimutan na kita. Hindi ko nga inaasahan magkikita pa ulit tayo. Huwag mo na uli akong gagambalain. Excuse me. Bababa na ako. Ilang sandali itong hindi umimik at nakatitig lamang sa kanya. Kapag kwan ay bumaba ito ng tricycle at hinayaan siya makababa mula roon. Habang palayo siya ay nararamdaman niyang nakasunod ang tingin nito sa kanya. Napapatulala si Margie habang nagtatrabaho. Napapitlag pa siya nang lapitan siya ni Sheila at iniabot sa kanya ang hawak nitong folder. Kontakin mo ang may-ari ng mga papeles na yan. Napirmahan mo agad eh. May kulang pa pala sa mga requirements niya. Maa-award ka ni Ma'am Dolor pag naipasa ito sa kanya ng may mali. Sabi nito. Ha? Wala sa sariling sabi niya. Binuklat niya ang papeles na laman ng folder. Oo nga no. Walang secret registration. Tiningnan niya ito. Naku, salamat friend ha. Bumuntong hininga ito. Lahat ng dumaang papers sa'yo ay dinodouble check ko kasi tulala ka na naman dyan. Kung hindi nga lang tambak ang paperworks ko, ako na ang kukontak dyan. Sige friend, ako na ang bahala rito. Maraming salamat talaga. Walang anuman, sabi nito. Pero hindi pwedeng lagi kang ganyan ha. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, iwan mo muna sa labas ng opisina.
Alam mo naman kung gaano ka-istrikta si Ma'am Dolor. Tumangulang siya at bumalik ito sa cubicle nito. Dali-daling kinontak niya ang kliyente. Nagpapalit ito ng business address kaya lang hindi agad maproseso sa BIR dahil hindi ito nag-file ng quarterly income tax return. Lumaki tuloy ang multa na dapat nitong bayaran. Siya nag-assign na mag-aasikaso sa quarterly financial statement ito. Na mga sumunod na sandali ay naging abala na siya sa trabaho. Nakapila sa kantin sina Margie at Sheila at umorder ng pagkain. "What's bothering you?" Tanong nito sa kanya. Parang hindi na ito makapaghintay na malaman kung ano ang gumugulo sa isip niya. "Si Zyboy," mahinang sabi niya. Itinuro niya sa serbidora ang ginataang manok na may papaya at saka siya umorder ng half rice. Nagkaharap na kami kanina bago ako pumasok sa office. Nanlaki ang mga mata ni Sheila. Pero sandali lang iyon dahil kinausap nito ang serbidora na naghihintay ng order nito. Itinuro nito ang adobong atay na manok at saka ito umorder ng kanin. Ang aga naman, kapag kuwan ay sabi nito nang balingan siya. "Pinuntahan ka niya sa bahay niyo?" Hindi agad siya nakasagot dahil nagbayad muna siya sa cashier at humarap ng bakanting mesa. Iyong mesa na malapit sa pinto ng kantin ang napili nila. "Mabuti nga't sa kalsada na lang niya ako naabutan," sagot niya pag-upo nila. Buti hindi na siya nakarating sa amin. Pagkasakay ko sa tricycle, sumakay rin ng loko. Tapos, sa tricycle pa lang itinapos ko ng usapan namin. Sinabi ko sa kanya na huwag na niya akong gagambalain kahit kailan. "Tapos na nga kaya?" Parang diskumpiyadong sabi nito. Naudlot ang pagsubo niya ng kanin at ulam. "Frankly, hindi rin ako sigurado. Pero sana nga. Mahal mo pa siya, no?" Hindi niya inaasahang itatanong iyon ng kanyang kaibigan. "I'll make it simple. May nararamdaman ka pa rin sa kanya, no?" Natawa siya. "Ganon din yun eh." "Ano nga?" "Hay, sabihin na lang nating kinamumuhian ko siya noong nagkahiwalay kami at hindi ko siya namimiss noong mga panahong hindi kami nagkikita. Hindi siguro love ang tawag doon. Totoo ang sinabi niyang namumuhi siya kay Zyboy dahil hindi lang siya iniwan nito, niloko pa siya. Totoo rin hindi niya ito namimiss dahil sinikap niyang kalimutan nito. Pero sa loob-loob niya, half-truth lang ang sinabi niya dahil sa muli nilang pagkikita ni Zyboy ay hindi niya inaasahang titibok uli ang puso niya rito katulad ng dati. Nadatna ni Margie si Yani na nagwawalis ng mga tuyong damo at basura sa labas ng bakuran ng bahay nila mag-ina. "Yani, hindi mo kailangan maglinis dito. Si Mama lang ang dapat binabantayan mo," sabi niya. "Okay lang, Ate Margie. May kasama naman sa loob si Aling Clara." Tugon ng 20 anyos sa kasambahay. "Ha? Sino?" Nagtatakang tanong niya. Si Manang Lupe agad ang naisip niya. Ito lang kasi ang madalas na dumadalaw sa kanilang mag-ina. "Si Kuya Zyboy daw siya," sagot ni Yani. Hindi na siya ganoong nasurpresa dahil inaasahan na niyang hindi siya titigilan ni Zyboy. "Ate Margie, uuwi na ako ha. Maglalaba pa kasi ako ng mga damit ko." Inilabas niya ang kanyang wallet at kumuha siya ng pera. Iniabot niya yun kay Yani. "Oh, heto ang pamasahe mo." "Ay, wag na Ate Margie." Tanggi nito. "Binigyan ako natin Sheila kanina ng pamasahe. Tsaka sinasweldohan mo naman ako." Kinuha niya ang isang kamay nito at inilagay sa palad nito ang pera. "Nako, hindi pwede ang ganyan. Ako na nga humingi ng pabor sa inyo. Sabihin mo kay Sheila, ako na lang lagi nang bahala sa pamasahe mo." Ibinulsan na nito ang perang binigay niya. "Salamat Ate Margie. Sige, sasabihin ko kay Ate Sheila. Aalis na po ako." "Okay, salamat." Itinapon muna nito ang mga walis sa basura at ipinasok ang walis tingting at ang dustpan bago ito umalis. Hinintay niyang mawala ito sa paningin niya bago siya pumasok sa bahay. Nasa pinto pa lang siya ay naririnig na niya ang halakak ng mama niya. "Oh," sabi nito pagkakita sa kanya. Humihingal pa ito dahil sa pagtawa. "Eh sino naman to?" "Iyan naman ang pinakamaganda at pinakamatalino ng anak," sagot ni Zyboy. Hindi niya ipinahalata na natuwa siya sa papuri nito. Lumapit siya sa kanyang mama at tinalikan nito sa pisngi. "Saan ka ba nanggaling, Margie?" "Sa trabaho, ma," sagot niya. "Dito ka lang ha, magbibihis lang ako."
Pagkatapos tulungan mo ako magluto. Luto na naman? Kakaluto ko lang ah. Ano bang okasyon ngayon? Bakit ang dami nating niluluto? Ninitian niya ito bago hinagod ang noon nito at muling hinalikan. Siyempre, kain tayo ng kain kaya maya't maya tayo nagluluto. O sige ma, magpapalit muna ako ng damit. Hi, bati sa kanya ni Zyboy. Tumaas baba ang kiling nito na parang nagpapakute sa kanya. Kinawayan pa siya nito. Nandito ako. Inirapan lang niya ito. Hindi makabubuti kapag inaway niya ito sa harap ng kanyang mama. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at nagpalit ng floral na bestida na lampas tuhod ang mahaba. Hindi niya kailangang magpaganda kay Zyboy. Hindi nga niya alam kung paano magiging normal ang pag-uusap nila habang kaharap ang kanyang mama. Paglabas niya ng kwarto ay wala na sila sa sala ni Zyboy at ang mama niya. Nalanghap niya ang mabangong amoy ng ginisang bawang at sibuyas. Nagtungo siya sa kusina at doon niya nakita mga ito. Sino ka nga ba? Tanong ng mama niya. Zyboy po, sagot ng lalaki. Ako ang chef para sa araw na to. Ipapatikim ko sa inyo ang specialty ko na Italian style pinakbet. Humagalpak ng tawa ang mama niya. Madali lang talaga ito magpatawa. Madalang na nga lang siyang naririnig na iyon ay dahil maghapon silang hindi magkasama. Pag uwi naman niya mula sa trabaho ay pagod na pagod siya para makipagkwentuhan dito. Napatingin si Zyboy sa direksyon niya. Pilit nang initian niya ito. Halik rito Margie, yaya nito. Magsaing ka na kasi amoy pa lang nitong niluluto ko ay nagugutom na si Tita Clara. Pagkasabi niyon ay ibinalik nito ang atensyon sa mama niya. Nakakunot ang noon niya habang pinagmamasdan ng mga ito. Habang marahan siyang lumalapit sa mga ito, ay tinatanong niya ang sarili kung na-aksidente ba talaga si Zyboy at ang bahagi pa rin ng damage dito ay ang pagbabagong nakikita niya rito. Kung damage mong matatawag iyon, ay naiibigan niya. Hindi kasi ito ganun ka-close noon sa mama niya at hindi rin ito marunong magpatawa. Nagpahinga na sa silid ng mama ni Mary. Pagkahatid dito ay bumalik sila ni Zyboy sa sala. Umupo siya sa mahabang sofa habang ito ay pumesto sa isang sofa. Kalmado na siya habang nakatitig dito. Minsan pa ay pinagmamasdan niya ito. Sa paningin niya ay tila lalo itong gumagwapo. Mamula-mula mga pising nito samantalang noon ay maputla ang pagkatisoy nito. Bakit ka ba bumalik? Ano pang kailangan mo sa akin? Tanong niya. Hindi mo naman lang ba ako muna kakamustahin? Hindi mo ba itatanong kung paano kita nahanap? Ganting tanong nito. Tiningnan niya ito ng matalim. It doesn't matter. Actually, marami akong gustong itanong tungkol sa mga nangyari sa'yo. Kaya lang, hindi ko na paniniwalaan ang mga isasagot mo. Nagsimula ang relasyon natin noon sa isang kasinungalingan at natapos ang lahat sa atin sa isa ring kasinungalingan. Tell me, why should I trust you? Rumihistro ang pagkabigla sa mukha nito. What? Bulalas nito. Anong kasinungalingan ang sinasabi mo? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Nag-amnesia ka ba dahil sa isang fake na car accident kaya hindi mo matanda ng dahilan kaya tayo nagkahiwalay? Puno ng sarkasmong sabi niya. Sige, iisa-isahin ko para sa'yo. Bago tayo nagkaroon ng relasyon ay nag-anak kahimir na. Magkasabot din kayo ng mami mo para takasan ako at iwan ako na may guilt dahil sa nangyari kuno sa'yo. And munti ko nang makalimutan. May ibang babae ka na rin palang pinakasalan sa Chicago. Nakatingin lang ito sa kanya kapag kuha ni napakunot noo. Magaling pa rin talaga itong umarte. Kung makaasta ito ay parang totoong may amnesia ito. Kumirot ang puso niya. Hindi siya makapaniwalang may kakayahan pa rin itong lokohin siya. Inaasahan man din niya na humihingi ito ng tawad sa ginawa nitong panloloko sa kanya. Bumuka ang bibig nito na tila may gustong sabihin pero walang lumabas doon sa isang salita. Ilang sandali pa itong tahimik bago nagsalita. Hindi ko alam. Mahina sagot nito. Lalo siya nalito sa ipinakikita nito. Alin ang hindi nito alam? Tumayo ito at nagpaalam. I'm sorry, aalis na ako. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.